Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa Mindanao, dalawang magkahiwalay na insidente ng entanglement ang nirespondihan ng DNR. Ang mga aksidenteng sumabit sa lambat, dalawang magkaibang species ng pawikan. Sa karagatan ng Barangay Siparok sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte, ito ang nalambat ng isang mangingisda. Hindi isda, kundi isang pawikan. Ang insidente, agad niyang nireport sa DNR na nagsagawa naman ng physical assessment ng pawikan. Dito na pag-alaman na ang pawikan, isang babaeng Chelonia midas o green sea turtle. Ang green sea turtle ay isang uri ng pawikan na matatagpuan sa mga tropical at subtropical na karagatan sa buong mundo. At kaya pinangalan ng green, hindi dahil green ang kulay ng shell o carapace nito, kundi dahil berde ang kulay ng kanilang taba o body fat sa ilalim ng kanilang balat. Ayon naman sa sinagawang pagsusuri ng DNR, ang na-rescue green sea turtle sa Barangay Siparok malusog. Kaya matapos itong lagyan ng flipper tags ang magkabilang palikpik, agad din itong pinakawalan pabalik sa dagat. As part of monitoring wildlife registry, nalagyan po natin ito ng tag sa palikpik. Meron siyang number. Ito po ay base sa guidelines, sa proseso, para ma-identify natin kung makakabalik siya dito sa Zamboanga Peninsula. Dito namang July 30 o 2 araw lang matapos ma-rescue ang pawikan sa Siparok. Ito naman ang nalambat sa Barangay Duhilob sa bayan ng President Manuel A. Rojas. Sa probinsya pa rin ng Zamboanga del Norte, isa rin pawikan na ayon sa mga sumuring kawani ng DNR, isa raw kareta-kareta o loggerhead sea turtle. Ang ulo ng mga pawikang ito di hamak daw na mas malaki kumpara sa ibang turtle species. Kaya pinangalanan itong loggerhead, isang Old English word na tumutukoy sa isang tao o bagay na may malaki at mabigat na ulo. Pero di naman tulad sa pawikan sa Barangay Siparok. Ang pawikang na-rescue sa Barangay Duhilob, hindi raw maaring ibalik agad sa dagat. Sugatan kasi ito. Nung nakita po ito ay may sugat sa ulo, so kinailangan din pong mag-coordinate with a provincial veterinarian to ensure na mabigyan ng lunas. At nung nakita after 3 days na safe for release, ito ay pinakawala na rin po natin. Alam niyo bang hindi lang sa probinsya ng Zamboanga del Norte may kaso ng mga nalambat na pawikan? Meron din sa Rojas, sa Capiz. Pauwi na po yung informant namin. Nakita niyang na-entangle sa net itong pawikan. Nireport niya po muna sa Philippine Coast Guard. Tumawag po sa DNR Penro Capiz. So, nagpadala po kami ng tao doon. Doon kami nagresponde. Generally, okay naman yung kondisyon niya, kaya pinakawalan na namin. Ang nakakalungkot, critically endangered pa man din ang pawikang ito. Kuya Kim, ano na? Ang pawikang sumabit sa lambat ng isang mangingisda sa Rojas City, isang Eretmochelis imbricata o hawksbill sea turtle. Kaya tinawag naman itong hawksbill sea turtle ay dahil meron itong matulis at nakausting bill o tuka na parang sa hawk o salawin. Ito ang ginagamit nila para masungkit ang kanilang mga pagkain sa mga siwang ng mga coral reef. Ang mahalagang papel ng mga hawksbill sea turtle sa ating karagatan, lalo na para sa mga coral reefs. Sa tuwing kinakain kasi nila mga sea sponge, napipigilan ng sobrang pagdami nito at napapanatili nitong balanse ang reef ecosystem. Ang nakakalungkot, critically endangered na mga hawksbill sea turtle ayon sa IUCN Red List of Threatened Species. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.